Okay, magandang tanghali po. Salamat po sa pagkakataon meron tayo para aral ng salita ng Diyos at mag-pray at ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at umasa sa tulong ng Panginoon dahil alam natin siya lamang talaga ang lunas at pag-asa natin at ginhawa sa ating araw na ito. Amen? Alright, so mag-pray muna tayo tapos magbasa tayo ng Bible. Bigay ako ng konting Bible study at ulitin natin ang pananalangin pagkatapos. At salamat sa time na binibigay niyo po sa salita ng Diyos. Let's pray, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na meron kami Lord upang mag-aral ng salita ng Diyos at makarinig po kami sa langit Lord sa inyong mga salita. Basbasan po ninyo ang inyong mga salita. Ito po yung maging pag-asa namin Lord at pagbalik loob namin sa inyo Lord at pag-asa Lord para sa araw na ito at kalakasan sa aming Espiritu Lord. Tulungan niyo Lord ang iba na hindi pa tunay na sumasampalataya sa Panginoon na sila po ay tunay na tumawag sa pangalan ng Panginoon at maligtas Lord. Kasabay ang pagsisisi at pag-sampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming pananalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sa Genesis chapter 6, hinahanda ng Diyos ang paghatol ng Diyos sa isang daigdig na tumiwalag sa Kanya o sa isang daigdig na nag-reject sa Panginoon. At nung kapanahon nito ni Noah, sabi ng Bible, nang si Noah ay 500 taon, naging anak niya sina Sem, Ham, at si Japheth. So si Noah ay ang tatay or ang ama, tapos ang kanyang tatlong anak, si Sem. Diyan ang galing yung mga Hudyo ngayon na kinikilala natin yung bansang Israel ay galing kay Sem dahil sila ay mga Semite. At yung mga pag-reject ng mga Semites ngayon, ang tawag natin doon anti-Semitic. So kaya Sem, dahil ang ibig sabihin ng Sem ay pangalan. At napakahalaga ang pangalan ng Diyos. Yan ay ang pangalang Yehovah or Jehovah or sa salin, Panginoon. At si Ham at saka si Japheth naman ay iba rin sa pag-develop ng mga tao sa mundo. Yung mga Hamites, sila ay pumunta sa ilalim at Egypt, Africa. Yung Japheth naman sa Europa, Russia, at yung mga Semites naman, sila yung mga Hudyo sa gitna ng Middle East. At tapos nagkahalo-halo rin ang mga tao and so on and so forth. Pero lahat tayo ay nanggaling kay Noah at si Noah ay anak ni Adan. At sa Genesis chapter 6, dito binibigyan pansin ni Moises yung pagkahiwalay ng lahi ni Adan sa lahi ni Noah. So ang sabi ng Bible sa Genesis 6, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa and so on and so forth. At nakita natin yung paghalo ng mga binhi ng tao sa mga anghel na pasaway sa Diyos. At kung bakit ngayon ay may mga masasamang espiritu na nakatanikala sa ilalim ng impyerno at handa sila para sa kanilang kaparusahan sa hinaharap. Dahil sila ay mga rebelding anghel na hindi nanatili sa kanilang pwesto, kundi sumama sa rebellion ni Satanas at nais nilang wasakin ang binhi, ang pangako ng binhi ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15. So, halos lahat ng mundo ay sumama doon sa kalokohan at kasalanan ng mga anghel at mga tao. Genesis chapter 6 verse 9, sabi ng Bible, ito ang mga lahi ni Noah. Si Noah ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noah ay lumakad na kasama ng Diyos. So hindi lahat ng tao sa buong daigdig ay masama at sumasama sa kasamaan o katiwalian ng marami. Merong mga tao talaga na nanatiling tapat sa Diyos at lumalakad sa harapan ng Diyos. Isa doon si Noah at
nabigyan si Noah ng grasya, sabi ng Bible, subalit si Noah ay nakatagpo ng biyaya o grasya sa paningin ng Panginoon. Nagkaanak si Noah ng 3 lalaki, si Sem, si Ham, si Japhet, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. So dito natin makikita na malaking pagkakasala at pagkakamali at kasalanan talaga ng marami ang karahasan. Ito ay paglabag sa layunin ng Diyos. So, at sinabi ng Diyos kay Noah, ipinasya ko na wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. So, hinahanda ng Diyos ang si Noah, ang kanyang pamilya, sa parating na delubyo na ipapadala ng Diyos sa Genesis chapter 7. Verse 14, gumawa ka ng isang daong or ark sa Ingles, o di kaya arko sa Tagalog, at isang malaking barko, kung baga. Nayari sa kahoy ng gopher. So gopher wood ang ginamit sa paggawa nitong arko na ito. Gumawa ka ng mga silid sa daong o sa ark at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at sa labas para yung tubig hindi makapasok doon sa ark or sa barko na ito. Gagawin mo sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko, luwang at 50 siko ang itaas at 30 siko. Ang taas nito ay 30 siko. So bale, ito ay parang 5 basketball court o di kaya 22 jeepneys ang haba ng ark ni Noah. At umaabot ito ng mga 175 feet or 300 something meters ang kataas. Sadya talaga ng Diyos yung ark na ito ay maraming mga tao ang maliligtas kung sila sana ay nakinig, kung sila sana ay nagsisi at sumampalataya sa Panginoon. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito sa isang siko na dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran at gagawin mo ito na may una at ikalawa at ikatlong palapag. So ito ay may 3 palapag. Isa ang bintana sa taas, isa ang pintuan sa gilid. Pero may pintuan ito upang ang tao na magsisisi ay makakapasok at maliligtas sa delubyo na parating. Sa verse 17, sabi niya, ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga at buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Ngunit itinatag ko ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay sasakay sa daong, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So, 8 sila. That's 8. Noah, kanyang asawa, Sem, Ham, Japhet, at yung kanilang mga asawa. That's 8. So, halos talagang magwagi si Satanas na ang buong daigdig ay mag-reject o hindi magtiwala sa Panginoon at mawala ang pangako ng Diyos sa binhi sa Genesis chapter 3 verse 15. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman, magsasakay ka sa loob ng daong o ng arko ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, 2 sa bawat uri, isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. So, 2 lang ang choices. Either pumasok ka sa ark or pumasok ka sa daong at masave, or di kaya nasa labas ka lang at yung hatol ng Diyos, yung delubyo na ipapadala ng Diyos ay siyang kukuha sa buhay ng tao. At magbaon ka ng lahat ng pagkain at imbakan mo at magiging pagkain para sa iyo at para sa kanila. Gayon, ginawa ni Noah, ginawa niya ayon sa lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. So kung paano ang
si Noah ay isang propeta at mangangaral ng salita ng Diyos na nakuha niya yung instruction niya sa Panginoon at siya ay sumunod sa Diyos at siya ay nag-construct ng isang ark or ng arko ayon sa measurements ng Panginoon. At 120 years ang lumipas before na makompleto niya ang project. At doon sa 120 years, ilan sa mga tao sa buong daigdig ang nakinig kay Noah? Yun lamang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at ang kanilang mga asawa. 8 sila. So, nawa sa kapanahon natin ngayon, syempre hindi na ho tayo takot sa parating na dilubyo, wala namang ganon sa salita ng Diyos. Pero merong parating na hatol galing sa Diyos. Ito ay hindi dilubyo ng tubig, kundi dilubyo ng apoy. At yung apoy na yan ang siyang wawasak sa buong daigdig balang araw. At ano ang ating arko or barko or gawa ng Diyos upang kung sino man sa Kanya'y sumampalataya ay di mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yon? Si Jesus Christ yon. Amen. Tama, si Jesus Christ. So si Jesus Christ ay ang Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay upang maging tubos para sa ating mga kasalanan. At kung ang tao ay tunay na magsisi sa kanyang kasalanan at sumampalataya kay Jesus Christ, sa Panginoong Jesucristo, ano man ang kanyang background, ano man ang kanyang ginawa, ano man ang kanyang antas sa buhay or whatever, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas. Nawa, kung tayo ay makinig, maaari tayong magsisi. Pagsisiyan natin ang ating maling gawa. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan. Pagsisiyan natin yung pagsaway natin sa Diyos at tayo ay magbalik loob sa Diyos at tunay na sumampalataya sa Kanyang bugtong na anak. Sapagkat ang sino man sa Kanya'y sumasampalataya ayon sa banal na kasulatan, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ipinagkaloob niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sigurado tayo pag binalik natin yung Genesis chapter 6 at nakita ng mga tao yung delubyo na sinasabi ni Noah, sigurado akong maraming na magsisisi at magbalik loob sa Panginoon. Pero huli na ang lahat. Nung sinarado ng Diyos ang pintuan ng arko, kahit anong katok ng tao ay tapos na ang araw ng grasya at ang imbitasyon ng Diyos para siya isang palatayanan. Yan ay naging totoo sa kapanahonan ni Noah. Huwag nating hintayin na maging totoo yan sa kapanahonan natin ngayon. Mayroon pong parating na delubyo ng apoy. Meron din pong parating na antikristo ayon sa banal na kasulatan. Huwag na nating hintayin yung ganong klaseng hatol ng Diyos. Ngayon pa lamang magsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo upang maiwasan ang hatol ng Diyos. Si Kristo ay namatay bilang kapalit natin, tubos para sa ating mga kasalanan. Maging sino ka man, maging sino man tayo, kung tunay na tayo ay tumawag sa Kanyang pangalan, tayo ay maliligtas dahil sa Kanyang grasya. Siya ay namatay hindi lang para sa buong daigdig, siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. Salamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na meron tayong tagapagligtas. Sa Genesis chapter 7, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral next week para makita natin kung paano hinanda ng Diyos ang arko at kung paano binuhos ng Diyos ang baha at kung ano pang mga nangyari doon sa lumang kapanahunan ng dilubyo. At nawa habang may panahon, ngayon ay maging araw ng kaligtasan na kung saan magsisi ka at manumbalik sa Panginoon at tunay na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo upang hindi ka mapahamak sa parating na hatol ng Diyos. Sa araw na yon, pagbalik ng Panginoon, kung tunay na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, hindi siya magiging hukom. Siya ay magiging kaibigan na nagmahal sa iyong kaluluwa. Dahil binuhos niya ang kanyang sariling dugo upang tayo ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Amen.
Salamat dakilang Diyos sa inyo pong salita, sa inyong paalala sa amin, Lord, na ang buhay namin ay hiram talaga sa inyo, Lord. At ang parating na hatol ay maiiwasan kung ang tao ay tunay na magsisid sumampalataya kay Kristo. Lord, salamat, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, sa salita ng Diyos. Ito po ay maging liwanag sa aming araw na ito, Lord, at gabay sa amin. Pakinggan po namin ang salita ng Diyos. I-bless niyo po kami alang-alang kay Yesu Kristo. Amen. And amen.